Kabanata 51. Biglang panganib. Manager Shu, huwag alalahanin kung paano ako lumabas. May pabor ako na tanungin ka ngayon, at inaasahan kong hindi ka tatanggi, malamig na sinabi ni Jendong sa isang smirk. Bagaman hindi niya alam kung paano pinakawalan si Jendong, ito ang pabrika ni Su, at ito ang kanyang teritoryo. Kahit na lumabas si Jendong, ano ang magagawa niya sa kanya? Nakakatawa. Sa palagay mo ba ay nag-iisang tao lang ako? Dahil lamang sa paghingi ng tulong mo, kailangan kitang tulungan. Pinapayuhan kita na maging matino at umalis ngayon, o mawawala ako sa seguridad. Sumandal si Dahay sa puno ng pamilyang Su, mukhang mayabang at smog. Si Jendong ay hindi nagagalit at hindi siya pinansin, nakaupo ng diretso sa sofa sa opisina. Ikaw maliit na brat, naghahanap ka ba ng problema sa layunin? Halika, isang tao, itapon ang batang ito. Hinawakan ni Dahay ang walkie-talkie sa mesa at sumigaw sa mikropono. May mga tauhan ng seguridad na nagpapatrolya sa labas ng opisina, at nang marinig ang pagkakasunod-sunod, maraming mga gwardya ang sumugod. Ngunit hindi lamang seguridad na pumasok. Nagkaroon din ng isang matangkad, nakaistilong babae na nakasuot ng salaming pang-araw. Ito ay si Ting Su, anak na babae ng pamilya ng Su. Si Dahay Shu ay isang cadre sa pangkat ng Su, at nakilala niya ang kabataang pamilya ng Su. Nakakakita ng hitsura ni Ting, nagulat siya ngunit mabilis na nakangiti at binati siya, Miss, ano ang nagdadala sa iyo dito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman kung gaano kakalakas, Dahay Shu, upang maglakas loob na sipin ang aking kaibigan. Inalis ni Ting ang kanyang salaming pang-araw at mukhang seryoso habang nakikipag-usap siya kay Dahay. Nakakagulat na ang pag-uugali ni Ting ay ganap na naiiba kapag nahaharap sa mga ordinaryong tao at ang kanyang sariling mga empleyado. Siya ay magalang sa iba, ngunit sa harap ni Dahay, mukhang isang domineering na babaeng CEO. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil siya ay walang respeto kay Jendong sa una, na ginawang medyo galit si Ting. Iyong kaibigan. Nagpanik si Dahay at nilamon ang kanyang laway, nakatingin kay Jendong. Nagatubili siya ng 2 segundo, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Jendong na may isang busog at sulot, kapatid na Jendong, o hindi, Ginoong Ye, Uncle Ye, hindi ko talaga alam na kaibigan mo si Miss Su dati. Paumanhin kong nasaktan kita sa anumang paraan. Mangyaring patawarin mo ako, Ginoong Ye. Si Dahay Shu ay medyo matalino. Sa sandaling nalaman niya na ang kaibigan ni Ting ay si Jendong, ang kanyang saloobin ay agad na gumawa ng isang 360 degree na pagliko. Siya ay isang maliit na supervisor sa pangkat ng Su, ngunit si Ting ay anak na babae ng pamilyang Su. Si Dahay ay nasa kumpanya ng higit sa 10 taon, ngunit sa mga mata ni Ting, maaari siyang mapalitan sa anumang oras. Sa pamamagitan ng kakayahan ng pamilyang Su, madali itong mawala sa kanya mula sa Nanzhou City. Hindi niya kayang masaktan ang mga ito. Manager Shu, mabait ka. Magkaibigan tayo, paano natin mapangalagaan ang mga maliliit na bagay sa pagitan ng mga kaibigan, di ba? Ngumiti si Jendong at suportado siya. Nang marinig ito, unang nakaka-relax si Dahay, ngunit nang makita niya ang masamang ngiti sa mukha ni Jendong, bigla siyang nakaramdam na nahulog siya sa isang bitag. Manager Shu, dahil magkaibigan tayo, sa palagay mo ba natural para sa mga magkaibigan na makatulong sa bawat isa? Ngumiti ni Jendong. Una nang sinulyapan ni Dahay si Ting, pagkatapos ay ngumiti at sumagot, Siyempre, Ginoong Ye, kung kailangan mo ang aking tulong, magtanong lamang. Sa kasong iyon, mangyaring sumama sa akin sa Shen Corporation at kilalanin si Jihua Shen at ang kanyang anak para sa akin. Pagkatapos magsalita, ang mga labi ni Jendong ay curly, na nagbubunyag ng isang malamig at mahigpit na ngiti. Sa tanggapan ng CEO ng Shen Corporation, si Jihua Shen at ang kanyang anak ay nagdiriwang na may pulang alak. Nakatanggap lamang sila ng balita na si Jendong ay inalis ng City Security Bureau. Sa kasalukuyang katibayan, kung ang Su Corporation ay nagsampa ng demanda, siya ay maparusahan ng hindi bababa sa 10 taon. Tatay, mayroon ka pa ring paraan. Kapag ang pamilya ng Su ay nag-file ng demanda, ang taong iyon ay kailangang gastusin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Naisip ni Hangbo Shen na si Jendong ay naging isang convict sa lalong madaling panahon, at naramdaman niyang labis na nalulugod. Para bang nakuha niya ang lahat ng mga pagkalugi na dinanas niya sa mga kamay ni Jendong. Marami ka pa ring matutunan, ngunit huwag kang maging masaya. Si Jihua Shen ay may hawak na isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay, na mukhang nalulugod. Haha, ang pakikitungo sa iyo ay ang unang hakbang lamang, ngunit ito ang pinakamahalaga. Kapag wala na siya, mas madali itong makitungo kay Qing Shen sa hinaharap.
Ang ama at anak na lalaki ay nasa mataas na espiritu, na para bang nakikita nila ang kanilang sarili na kumokontrol sa buong pangkat ng Shen sa malapit na hinaharap. Bang! Tulad ng ipinagdiriwang ni Jihwa Shen at ang kanyang anak, ang pintuan ng opisina ay sinipa pabukas at sa naglakad si Jendong. Bakit ka nandito, Jendong? Si Jihwa Shen at ang mga mata ng kanyang anak ay biglang nagkatitigan. Nagkamali ba ang plano? Ngunit nag-usap lang sila kay Dahay Shu sa telepono at lahat ay naging maayos, hindi ba? Hangbo Shen? Jihwa Shen? Kayong ama at anak na lalaki ay nag-scheme at gumamit ng mga mapanlinlang na pamamaraan ng negosyo upang mabalangkas ako. Ngayon, dadalhin kita sa hustisya. Ipinahayag ni Jendong. Naririnig ito, biglang nagbago si Jihwa Shen at ang mukha ng kanyang anak. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi namin maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Nagpanggap si Jihwa na walang kamali-mali na may makitid na mga mata. Bagaman hindi niya alam kung paano lumabas si Jendong, kahit na mayroon siya, hindi siya makagawa ng anumang katibayan na na-frame siya. Ngunit kung inamin nila ito sa pamamagitan ng pagtugon kay Jendong, magiging kasing ganda ng pag-amin ng kanilang pagkakasala. Ikaw sly old fox, alam kong magpapanggap kang clueless. Inaasahan ni Jendong na si Jihwa at ang kanyang anak ay maglaro ng pipi at handa na para dito. Lumabas ka at magsalita. Sumigaw siya sa labas ng pintuan. Pagkatapos, si Dahay Shu ay lumakad sa mukhang nalulumbay. Sabihin mo sa akin ang lahat na sinabi sa iyo ni Jihwa at ang kanyang anak. Sabihin mo lahat. Si Jendong ay nagsumite ng malamig. Si Dahay ay tila medyo nahihiya at sumulyap kay Hangbo at ang kanyang ama. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag, nang makipag-ugnay sa akin si Hangbo, hiniling niya sa akin na makahanap ng isang paraan upang mapanatili ka sa pabrika ng magdamag at lihim na palitan ang ilan sa mga instrumento. Nag-upa din sila ng isang hacker upang ilipat ang 10 milyon sa iyong account bilang ninakaw na pera upang i-frame ka. Ipinangako nila na kukunin ko ang 10 milyon pagkatapos. Sa pagbabalik, ipinaliwanag ni Dahay ang lahat kay Jendong, at ngayon ay inuulit lang niya ito. Sa sandaling ito, tinitingnan ang mga mukha ni Hangbo at ang kanyang ama, sila ay madilim at tila nais na kumain ng mga tao. Ngayon, mayroon ka bang ibang sasabihin? Sumigaw si Jendong. Ikaw. Ikaw. Bore. Galit na galit si Hangbo na malapit na siyang sumabog, ngunit pinigilan siya ni Jihwa ng mahigpit na tingin. Pagkatapos ay pinahihit niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Jendong, na may isang flash ng matalim na pagpatay na hangarin sa kanyang mga mata. Kahit na alam mo ang lahat, kaya ano? Sa palagay mo maaari ka pa ring maglakad palabas dito ng buhay. Habang nagsalita siya, isang malakas na kamao ang biglang pasuntok kay Jendong mula sa likuran. Kabanata 52. Umiwas sa mga bala. Biglang dumating ang kamao, bago dumating ang kamao, naramdaman muna ni Jendong ang isang malakas na gust ng hangin. Wala siyang oras upang isipin ang tungkol dito, halos tulad ng isang nakakondisyon na reflex, itinaas niya ang kanyang seiko upang maprotektahan ang kanyang ulo, at pagkatapos na gawin ito, ang kamao ay tumama sa kanyang siko. Boom! Ang malakas na epekto ay nagulat kay Jendong paatros, at hindi siya tumigil hanggang sa matumbok niya ang dingding ng opisina. Anong malakas na kamao? Ito ang unang naisip na dumating sa kanyang isipan matapos niyang patatagin ang kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, nakita niya na ang may-ari ng kamao na ito ay isang binata mga 26 o 17 taong gulang. Mula sa sulok ng mga mata ng lalaki hanggang sa kanyang bibig, mayroong isang napakamasasamang peklat. Ang marka ay dapat na iwanan ng isang matalim na sandata tulad ng isang tebak. Ang ekspresyon ng lalaki ay malamig, at ang masasamang peklat ay nagdaragdag ng kaunting panganib sa kanya na may puot. Inaamin ko na ikaw ay napakalakas. Nakita mo sa pamamagitan ng isang perpektong plano, ngunit ang iyong pagkakamali ay hindi ka dapat maging matalino. Kung pupunta ka sa kulungan ng krimen na tulad nito, maaari kang lumabas pagkatapos ng higit sa 10 taon. Ngunit ngayon na naabot namin ang puntong ito, tila hindi ka namin mapapanatili. Si Jihwa Shen ay ngumiti ng malamig, na may malinaw na pagpatay na hangarin na ipinahayag sa kanyang mga salita. Hindi nakakagulat dahil alam na ni Jendong ang katotohanan, hanggat sinabi niya ang katotohanan sa mga gwardya ng lungsod, ang mga susugod ay direktang mahuhulog sa kanilang mga ulo. Bagaman hindi nais ni Jihwa Shen na mapupuksa ito sa simula, ngunit ngayon na ang sitwasyon ay umabot sa puntong ito, hindi niya iniisip na mapupuksa si Jendong. Ganito ba, sigurado ka bang papatayin mo ako? Ang sulok ng bibig ni Jendong ay curly. Nang makita na maaari pa rin siyang tumawa sa ganoong sandali, ang mga mata ni Jihwa ay naging mas madilim. Patayin mo siya, at may clear tayo.
Tumalikod siya at inutusan ang lalaki na may peklat. Ayon sa kahulugan ng mga salitang ito, tila may ilang ugnayan sa pagitan ni Jihwa at ng taong may peklat, na ginawa ng taong may scar na sumunod sa kanya. Ang taong may peklat ay hindi nagsasalita na walang kaparerekon, at nagmadali patungo kay Jendong ng direkta. Tanggapin mo ito. Ang taong ito ay dumating sa isang suntok, at ang estilo ng kamao ay mas malakas kaysa sa una. Hindi ito nangangahulugang lumaban at magturo ng isang aralin, malinaw na naglalayong sa buhay ni Jendong. Ang taong ito ay isang master, at si Jendong ay hindi naglakas loob na maging walang ingat. Nang makita ang taong may scar na umaatake sa kanya, nakipaglaban siya sa parehong kamao. Boom! Ang dalawang kamao ay nagsalubong, at mayroong isang mapurol na tunog ng tunog. Sa pamamagitan lamang ng isang suntok, si Jendong ay may pangkalahatang pag-unawa sa lakas ng taong ito. Si Huajing, bagaman malakas, ay hindi sapat sa harap niya. Hindi ka ang kalaban ko. Hindi ko kailangang makipagtalo sa iyo. Ang hinahanap ko ay ang ama at anak na ito. Sa panahon ng laban, sinabi ni Jendong sa lalaki na may peklat. Ang taong may peklat ay sumimangot, at tila napagtanto niya na hindi siya kalaban ni Jendong, ngunit ang kakaibang bagay ay hindi siya tumigil dahil dito, at naglunsad pa rin ng isang mabaliw na pag-atake kay Jendong, na may nakamamatay na mga galaw. Tila hindi makatuwiran ang pangangatuwiran, dahil iyon ang kaso. Nakita ang mga mata ni Jendong na lumulubog, at sinuntok niya ang taong ito ng isang suntok na puno ng panloob na lakas. Puff! Broken bar, broken bar. Ang taong may peklat ay tinamaan hanggang sa samuka siya ng dugo at napaatras, at natamba ng malakas sa lupa. Sinabi ko kanina, hindi ka ang kalaban ko. Sinulyapan lamang ni Jendong ang lalaki na may peklat, at pagkatapos ay bumalik ang kanyang mga mata kay Jihwa at ang kanyang anak. Sa oras na ito, tinitingnan muli ang ama at anak na lalaki, ganap silang nagpanik. Ano ang nangyayari, paano ito nangyari, bakit hindi mo matalo ang batang ito, bumangon, at patayin siya para sa akin. Si Jihwa ay tila hindi nagnanais, at umungol sa lalaki na may peklat sa lupa. Ang taong may peklat ay nagpupumilit, sinusubukan na bumangon mula sa lupa at isagawa ang utos na patayin si Jendong. Nakakalungkot na siya ay tinamaan ng buong lakas ng pagsuntok ni Jendong ngayon, at maswerteng siya ay maaaring manatiling gising sa sandaling ito, at imposibleng tumayo muli mula sa lupa. Ano ang ugnayan sa pagitan ng taong ito at si Jihwa? Matapos masaktan tulad nito, kailangan pa rin niyang makumplito ang mga order na ibinigay ni Jihwa. Nakakakita ng eksena ng taong may scar na nagpupumilit na tumayo, hindi mapigilan ni Jendong na maantig. Siyempre, ito ay isang random na pag-iisip lamang, hindi niya malilimutan ang kalaban ngayon. Jihwa, Hangbo, tapos na kayong mag-ama, personal na ipapadala kayo sa City Guard Bureau. Pagkasabi nito, sumugod siya patungo kay Jihwa at ang kanyang anak. Sa isang gulat, kinuha ni Jihwa ang isang pistol mula sa drawer ng desk. Halika, halika ulit, halika at subukan kung hindi ka natatakot sa kamatayan. Sa pamamagitan ng isang baril sa kanyang kamay, agad na nakakuha ng momentum si Jihwa. Si Hangbo, na nagpanik ngayon, ay nagsimula ring manginig ngayon, tatay, magmadali at bigyan si Huajing ng baril, hayaang patayin niya ang batang ito, at si Dahaishu na ito, ang bastos na ito ay nang-ahas na ipagkanulo tayo. Sa sandaling ito, ang IQ ni Hangbo ay nabuksan. Kung siya o ang kanyang ama ay nag-shoot ng isang tao, ang responsibilidad ay sa kanila. Sa halip na, mas mahusay na ibigay ang baril sa taong may scarred. Maaari siyang tumayo ngayon, at wala pa ring problema sa pagbaril. Huwag lumipat, kayong dalawa, babarilan ko ng sinumang maglakas loob na lumipat. Itinuro ni Jihwa si Jendong at ang dalawa na may pag-ungol ng isang baril, habang papalapit sa lalaki na may peklat. Ginoong Shen, mangyaring extra ako. Bata lang ako. Walang silbi kung papatayin mo ako. Ginoong Ye, magmadali at iligtas mo ako, nakarating ako sa puntong ito dahil nagpatotoo ako para sa iyo. Sa sandaling ito, si Dahaishu ay ganap na natigilan. Nakiusap siya sa tatay at anak na Shen, at si Jendong para sa tulong. Ngunit huwag pag-usapan ang tungkol sa kanya sa oras na ito, si Jendong mismo ay medyo nanlaki ang ulo. Sa kanyang kasalukuyang lakas, 50% lamang ang sigurado na maiwasan ang mga bala sa pamamagitan ng pagkilos, at mapanganib kung nabigo siya. O siya ay masyadong walang pag-iingat, naisip ni Jendong na dinala niya si Dahay dito, hinarap si Jihwa at ang kanyang anak, at dinala sila sa bureau ng lungsod. Sino ang mag-iisip na susundan ni Jihwa ang isang kakila-kilabot na master na may peklat na tao, alalahanin na nagtago siya ng baril sa opisina. Napakahusay na matandang fox.
Kung si Jendong ay nakakaramdam ng inis, si Jihwa ay halos lumakad papunta sa lalaki na may peklat. Ang taong may scar ay nakinig kay Jihwa ng labis, kung binigyan niya ang taong ito ng baril upang patayin siya, ang taong ito ay tiyak na kukunan ng walang pag-aatubili. Wala akong oras upang isipin ito, maglaban tayo. Anyway, kailangan niyang harapin ang baril na ito, si Jendong sa wakas ay kailangang kumilos, gumawa siya ng isang hakbang pasulong, at nagmamadali patungo kay Jihwa sa kanyang pinakamabilis na bilis. Boom! Sa desperasyon, likas na hinayla ni Jihwa ang gatilyo. Makikita na ang isang bala ay nasa himpapawid, nakabukas ang isang channel ng daloy ng hangin at patungo kay Jendong. Sa sandaling ito, sa proseso ng sprinting, nakumpleto niya ang isang patagilid na pagliko, at may sobrang ilaw na paggalaw, iniwasan ang tilapon ng flight ng bala. Clang! Ang bala ay tumama sa hawakan ng metal ng pintuan, na nagpapadala ng isang stream ng sparks. Ngunit sa sandaling ito, si Jendong ay walang bakas ng dugo sa kanyang katawan. Malinaw na, ang bala ngayon ay hindi lamang siya tinamaan, at talagang naiwasan niya ito. Sa sandaling ito, ang lahat sa silid ay nagulat, kahit si Jendong mismo ay nasisiyahan. Lumipat upang maiwasan ang mga bala. Tao pa ba ito? Kabanata 53. Pagpapatupad. Siya ba, talagang naiwasan niya ito? Sa sandaling ito, ang apat na tao sa opisina ay nakatitig sa kawalan ng paniniwala kay Jendong, na parang nakakita sila ng multo. Si Jihwa ang unang yumapekto, na nakataas ang kanyang baril at naghahanda na mag-shot ng pangalawang pagbaril kay Jendong. Sa kasamaang palad, si Jendong ay mas mababa sa 3 metro ang layo sa kanya, at walang pagkakataon para sa kanya na mag-shoot sa isang maikling distansya. Si Jendong ay gumawa ng isang hakbang pasulong at madaling kinuha ang baril mula sa kamay ni Jihwa, sinuntok siya. Tatay! Jendong, gaano ka manggahas na saktan ng aking ama, lalaban kita hanggang kamatayan. Nagmadali si Hangbo patungo kay Jendong tulad ng isang baliw, ngunit wala siyang tugma para sa kanya. Siya ay natamba sa sandaling siya ay susugod pasulong. Hangbo, Jihwa, tapos na kayo. Pagbabayarin ko kayo para sa ginawa niyo dati. Matapos magsalita, kinuha ni Jendong ang kanyang telepono at tinawag ang bureau ng lungsod. Di nagtagal, dumating ang pulisya ng lungsod sa eksena at inaresto sina Hangbo at Jihwa. Nakagawa sila ng komersyal na pandaraya at na-frame si Jendong. Ang singil na ito lamang ay sapat na upang ilagay ang mga ito sa likod ng bakal. Dahil dito, ang panloob na pakikibaka ng pamilyang Shen ay dumating sa isang matagumpay na conclusion. Sa wakas, ito ay sa lahat. Ikaw maliit na brat, huwag kang masyadong mapagmataas. Kahit na magtatapos ako sa kulungan, magkakaroon pa rin ng isang tao na mag-aalaga sa iyo. Makikita ko kung paano ka mamamatay sa katapusan ng buwan sa martial arts na kompetisyon. Haha! Habang si Hangbo ay inalis ng seguridad ng lungsod, sumigaw siya sa galit. Naabot na niya ang isang kasunduan kay Binjo, ang pilak na medalya sa leaderboard, upang makitungo kay Jendong sa martial arts na kompetisyon. Bagaman hindi niya ito makita mismo, naniniwala siya na sa lakas ni Bin, ang pakikitungo kay Jendong ay magiging isang piraso ng cake. May mga casualty sa martial arts tournament, ngunit walang sinumang responsable. Nang naisip ni Jendong na matalo sa kamatayan ni Binjo matapos na makulong, ang kanyang puso ay napuno ng paghihiganti at kasiyahan. Siyempre, hindi pa alam ni Jendong ang tungkol dito, ngunit hindi rin siya nagmamalasakit. Sa kanyang mga mata, ito ay ang desperadong sigaw ng isang talo. Sa panloob na pakikibaka ng pamilyang Shen, si Jihwa at ang kanyang anak sa wakas ay nakuha ang nararapat. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Kasama mo ba ang mga sospek at kanilang ama? Isang bantay sa lungsod ang lumakad hanggang kay Scarface at tinanong siya. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Ginoo. Ang taong ito ay aking kaibigan, hindi sa kanila. Mabilis na humakbang si Jendong upang ipaliwanag. Nang marinig ang mga salita ni Jendong, tumango ang kaluwagan ng lungsod at lumakad palayo. Si Scarface ay tumingin sa kanya sa sorpresa, malinaw na hindi inaasahan na si Jendong ay magsalita para sa kanya. Sa katunayan, kahit si Jendong mismo ay hindi alam kung bakit siya nagsalita para sa taong ito. Maaari niyang sabihin na ang lalaki ay sumusunod lamang sa mga utos ni Jihwa dahil sa ilang mga pangyayari. Kahit na matapos na masugitan ni Jendong, gusto pa rin niyang tumayo at isagawa ang mga utos ni Jihwa. Ito ay hindi bababa sa ipinakita na siya ay isang tao na may ilang gulugod. Marahil ito ay dahil iginagalang niya siya bilang isang tao, ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Jendong nang hindi nag-iisip. Maaari kang umalis ngayon. Pakawalan kita sa oras na ito dahil mayroon kang gulugod. Ngunit kung may susunod na oras, hindi ka magiging maswerte.
Si Jendong ay kumaway sa kanyang kamay at nag-sign para umalis siya. Natigilan si Scarface ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango ang kanyang pasasalamat kay Jendong at umalis. Ginoong Ye, bakit mo pinakawalan ang taong iyon? Kasama niya si Jiwa at ang kanyang anak. Kung hayaan mo siyang umalis, baka bumalik siya upang maging sanhi ng kaguluhan para sa atin sa hinaharap. Nang makita si Jendong na hinayaan ang taong Scarface na umalis, si Dahay ay nagmadali na lumapit sa isang nag-aalala na ekspresyon. Nasaksihan ni Dahay ang lakas ng taong Scarface at hindi siya bihasa tulad ni Jendong. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa taong ito na naghahanap ng paghihiganti, ngunit kung ang taong ito ay sumunod sa kanya, magkakaproblema siya. Huwag kang mag-alala, Direktor Shu. Hindi na siya susunod muli, gaanong tinapik ni Jendong ang kanyang balikat at tumalikod. Nitong hapon, ang balita ng pag-aresto kay Hangbo at ang kanyang ama sa pamamagitan ng media, kasama na ang mga pangunahing saksakan sa pananalapi at balita sa Nanzhou City, na kumalat tulad ng wildfire. Narinig mo ba? Sinasabi na si Jihua Shen, ang pangalawang utos ng Shen Group, ay naaresto. Hindi lamang sa kanya, ngunit ang kanyang anak na si Hangbo Shen ay kinuha din. Sinasabing ipinadala sila ng isang binata na nagngangalang Jendong Ye. Wala kang alam. Ito ay malinaw na isang panloob na pakikibaka sa loob ng mga mayayamang pamilya. Malinaw na natalo sina Jihua at ang kanyang anak. Ang magkatulad na balita ay kumalat sa bawat sulok ng Nanzhou City sa loob ng ilang oras. Halos saan man, pinag-uusapan ng mga tao ang pangkat ng Shen. Hindi katakataka na ang pangkat ng Shen, bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Nanzhou City, ay may malaking impluwensya. Bilang karagdagan, ang mga ulo ng mga mayayamang pakikibaka sa pamilya ay kapansin-pansin. Hanggat ang media ay gumugol ng isang maliit na tinta, madali itong lumikha ng isang bagyo sa opinyon ng publiko. Habang tinatalakay ng buong lungsod ng Nanzhou ang bagay na ito, sina Jendong at Cheng Shen, bilang mga partido na kasangkot, ay bumibisita kay Ji Shengshen sa ospital. Jihua at ang kanyang anak na lalaki ay sa wakas ay dumating sa puntong ito. Si Ji Sheng ay nagbuntong hininga ng malalim, na may isang tono ng walang magawa sa kanyang mga salita. Sa katunayan, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin ang mga kapatid na babae at ina ni Cheng Shen na si Zhang Hui, ay nagbubuntong hininga. Bagaman nanalo sila ng labanan na ito, isang pakikibaka pa rin sa loob ng pamilyang Shen. Sa huli, ito ay ang sariling nakababatang kapatid na lalaki at pamangkin ni Ji Shengshen na ipinadala sa bilangguan. Dahil sa pamilyar na relasyon na ito, nang pumunta si Jendong upang makita si Jihua at ang kanyang anak, nag-iisa siya. Hindi niya nais na makita ni Cheng Shen ang kanyang sariling tiyuhin at pinsan na maaresto. Sige, huwag nating pag-usapan ang mga hindi kasiyasang bagay na ito. Kailangan nating pasalamatan si Jendong sa pag-alis ng banta mula sa iyong tiyuhin at pinsan. Tulad ng para sa iyong kasal, nasa sa inyong dalawa na magpasya. Inihayag ni Jisheng ang kanyang kamay at iniwan ang desisyon kina Jendong at Cheng Shen. Noong nakaraan, upang maiwasan si Jihua at ang kanyang anak na magdulot ng problema, tinanong niya sina Jendong at Cheng Shen na magpakasal upang makontrol ang kumpanya. Ngunit ngayon na ang banta mula kay Jihua at ang kanyang anak ay wala na, kung ikakasal man sila o hindi na mahalaga. Iniwan ni Jisheng ang desisyon sa kanila at hindi sila pipilitin na gumawa ng anuman. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sila ng silid ng ospital. Sa sandaling sila ay lumabas, si Cheng Shen ay nakaka-relax at inunat ang kanyang katawan. Hehe, sinabi ko sa iyo na makakahanap tayo ng ibang paraan bago tayo magpakasal. Tingnan, ginawa natin ito. Napangisi si Jendong. Naisip niya na pagkatapos ng paglutas ng problema kay Jihua at ang kanyang anak na si Cheng Shen ay pupurihin siya at baka bigyan pa siya ng halik. Ngunit ang katotohanan ay nagpatunay sa kanya na mali. Biglang hinawakan ni Cheng Shen ang kanyang tainga at tinanong, sabihin mo sa akin ng matapat, may nangyari ba sa pagitan mo at si Ting Su ng gabing iyon? Wala, asawa, nanunumpa ako na walang nangyari, sagot ni Jendong. Kung gayon bakit siya nag-aalala tungkol sa iyo? Bakit siya nagpunta sa City Guard Bureau upang piyansa ka at subukang magtaltalan sa iyong ngalan? At ang numero ng telepono na ibinigay mo sa akin, ito ba ay kay Ting? Plano mo bang humingi ng tulong sa kanya mula sa simula? Si Cheng Shen ay lumaki ang galit at hinayla ng mas mahirap sa kanyang tainga. Hindi alam ni Jendong kung paano ipaliwanag ang kanyang sarili, at upang mapalala ang mga bagay, tumawag si Ting Su sa sandaling iyon. Kabanata 54. Hindi inaasahang pagtatagpo sa restoran. Wow! Sinabi mo na walang nangyayari, ngunit tinatawagan ka niya. Ang mga mata ni Cheng Shen ay naging pula ng galit nang makita niya ang papasok na tawag sa telepono.
Hindi ito ang iniisip mo, hayaan mo akong ipaliwanag. Ayokong marinig ang anumang bagay mula sa iyo ngayon, at hindi ko rin nais na makita ka. Bagaman nais ni Jendong na ipaliwanag, si Chingshan ay sobrang galit at naglakad palayo ng hindi lumingon. Naisip niya ang pagsunod sa kanya, ngunit pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niya na di maayos sa init ng kanyang asawa, at pag humabol siya ngayon ay magpapulala lamang sa mga bagay. Hayaan mo muna siyang magpalamig, at humingi ng tawad mamaya. Napabuntong hininga si Jendong sa kanyang sarili. Samantala, ang telepono ay patuloy na nagring. Matapos ang unang tawag, tumawag ulit si Tingso. Nag-atubiling sandali si Jendong, ngunit kalaunan ay sinagot ang tawag. Jendong, paano napunta ang mga bagay? Ang lahat ay maayos. Ang banayad at mapagmahal na tinig ni Ting ay dumating sa pamamagitan ng telepono. Ito ay napunta ng maayos. Si Jiwa Shen at ang kanyang anak ay naaresto. Salamat sa iyo, nagawa kong linisin ang aking pangalan. Salamat, Ting. Pinasalamatan siya ni Jendong ang kanyang taos-puso. Bagaman hindi niya makita ang ekspresyon ni Ting, masasabi niya mula sa kanyang pagtawa na nasa mabuting kalagayan siya. Kaya, tinulungan kita ng sobra sa oras na ito, at ang magagawa mo lang ay pasasalamat ako ng pasasalamat. Panunukso ni Ting. Nang marinig ito, natulala si Jendong. Mula sa sinabi ni Ting, parang gusto niya siyang bayaran ang kanyang kabaitan. Bagaman nais din ni Jendong na bayaran siya, si Ting ay ang binibining pamilya ng Su, na may pera at hitsura, at walang kulang. Paano niya ito pasalamatan? Kaya, paano mo nais kitang pasalamatan? Itinapon ni Jendong ang tanong kay Ting. Paano ang pagtrato sa akin sa isang pagkain? Ang pagtawa ni Ting ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Isang pagkain. Ano, ayaw mo? Nag-atubiling sandali si Jendong, ngunit hindi niya gusto. Nagulat lang siya sa kondisyong ito. Naisip niya na ito ay isang bagay na mahirap gawin, ngunit ito ay naging isang simpleng pagkain lamang sa kanya. Hindi ko sinasadya iyon. Medyo nagulat lang ako na gusto mo lang akong tretuhin ka sa isang pagkain, mabilis na paliwanag ni Jendong. Nang marinig ito, nakaka-relax ang panahunan ni Ting. Kaya, nangangahulugan ba ito na sumasang-ayon ka? Siyempre. Ginawa mo ako ng isang malaking pabor. Paano ako tatanggi na tretuhin ang aking benefactor sa isang pagkain? Sumagot si Jendong, pagkatapos ay tinanong, ano ang gusto mong kainin at kailan mo nais pumunta? Sa ngayon. Sumagot si Ting ng mapagpasyahan, tunog ng medyo napahiya. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung ano ang kakainin natin. Ang mahalaga kung sino ang kinakain natin. Si Jendong ay nakuha. Ano ang ibig sabihin ng babaeng ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin ng mga salitang ito? May crush ba siya sa akin? Siyempre, ito ay isang pag-iisip lamang. Ang batang babae ay nasira na hindi nagtagal, baka gusto lang niya na may makausap. Anyway, ang bagay kasama si Jihwa at ang kanyang anak na lalaki ay ganap na nalutas, at walang mga pangunahing isyo sa kumpanya kasama si Chingshan doon. Inayos ni Jendong upang matugunan si Ting sa isang itinalagang lokasyon at sumakay ng taxi upang makarating doon. Jendong, dito. Sa sandaling makalabas na siya ng kotse, nakita niya si Ting na kumakaway sa kanya mula sa kalye, kasama ang sports car na nakapark sa likuran niya. Bata, kahanga-hanga. Hinahangaan kita. Nakita rin ng driver ng taxi si Ting sa kabilang linya at binigyan siya ng isang hinlalaki ng paghanga. Isang magandang babae at isang luho na kotse, ito ay halos pangarap ng bawat lalaki. Nakita ng driver na si Jendong ay mukhang ordinaryo, ngunit alam ang isang magandang mayamang batang babae, at hindi maiwasang makaramdam ng inggit. Tumanggo-tango si Jendong at ngumiti, nagbayad ng pamasahe sa taxi, at tumawid sa kalye upang matugunan si Ting. Matagal ka na bang naghihintay? Tanong ni Jendong. Inilagay ni Ting ang kanyang mga kamay sa harap niya at malumanay na umiling-iling, hindi, kara-rating ko lang din dito. Ang taglagas na hangin ay sumabog, nakakataas ng mahabang buhok ni Ting. Dahan daw ang sinilip niya ang kanyang buhok sa mga templo, na kung saan ay isang napaka-ordinaryong kilos, ngunit sa kanyang nakamamanghang kagandahan, lumilitaw itong walang hanggan na kaakit-akit. Ilang sandali, medyo nabighani si Jendong. Bakit mo ako tinitigan ng ganyan? Namula si Ting nang mapansin niya ang matinding titig ni Jendong na naaayon sa kanya. Hehe, natural lamang para sa isang lalaki na humanga sa isang magandang babae. Pagkatapos ng lahat, napakaganda mo, sagot ni Jendong na may casual na ngiti. Bagaman ang kanyang mga salita ay casual, ang puso ni Ting ay bumilis ng tibok nang marinig niya ito, at ang pamumula sa kanyang mga pisngi ay kumalat sa kanyang leeg.
Matapos ang isang maikling chat, ang dalawa sa kanila ay dumating sa isang kalapit na restoran. Nang makapasok sila, naramdaman ni Jendong ang maraming mga mata na lumingon sa kanila, ngunit alam niya na hindi sila nakatingin sa kanya, ngunit kay Tingsu. Sa taas na 1.68 metro, na may magandang mukha at isang mahusay na figure, si Ting ay tiyak na isang tulad ng diyosa na maaaring agad na maging sentro ng pansin kahit saan siya magpunta. Ang mga kalalakihan at kababaihan na kumakain sa restoran lahat ay nagtataglay ng iba't ibang mga sulyap sa kanila. Ang mga mata ng mga kalalakihan ay napuno ng pagnanasa, habang ang mga kababaihan ay tumingin sa kahihiyan o nagpakita ng inggit at paninibugho. Mag-order kung ano ang gusto mo, babayaran ko ito ngayon. Malumanay na pagkasabi ni Jendong na ibigay ang menu kay Ting. Alam niyang nagmula si Ting mula sa isang mayamang pamilya, kaya kung tretretuhin siya sa isang pagkain, kailangan niyang pumili ng isang magandang lugar. Ang restoran na ito ay ang pinaka-upscale sa lugar, na may average na per capita na pagkonsumo ng higit sa 10,000. Kung nasa sarili mismo ni Jendong, hindi na siya makakarating sa isang high-end na restoran na makakain, ngunit dahil tinatrato niya ang kanyang benefactor, kailangan niyang maging mapagbigay. Ang pagkain sa restoran na ito ay medyo mahal. Pupunta ba tayo sa ibang lugar? Sa totoo lang, hindi ko alintana kung ano ang kinakain ko, sumulyap sa menu si Ting at iminungkahing lumipat ng restoran. Si Jendong ay hindi tanga at masasabi na sinusubukan ni Ting na makatipid siya ng pera. Gayunpaman, kahit na ang restoran ay medyo magastos, makakaya niya ito. Nanalo siya ng 30 milyon mula sa isang pusta kasama si Hang Bo-shen sa huling oras at hindi pa ito ginamit. Ngayon, makakain siya hanggat gusto niya nang hindi nababahala tungkol sa gastos. Hindi iyon gagawin. Dahil tinatrato kita, ang aking tagapagligtas, sa isang pagkain, dapat tayong pumunta sa isang disenteng lugar. Kung hindi man, parang hindi ako taos-puso. Maaari kang mag-order ng anumang nais mo. Ang pera ay hindi isang problema, malubhang sinabi ni Jendong. Hindi mapigilan ni Ting na matawa ang kanyang seryosong pagpapahayag. Dahil sinabi ni Jendong na okay lang, hindi siya nag-atubiling mag-order ng 2 steaks at isang dessert. Mabilis na dumating ang pagkain, at ang dalawa sa kanila ay nasisiyahan sa kanilang pagkain habang masayang nakikipag-chat. Oh, tingnan kung sino ito. Ito ay Ting, bigla, isang tao ang lumapit sa kanila mula sa likuran. Nawala agad ang ngiti ni Ting nang makita niya ang lalaki at pinalitan ng isang hitsura ng karaingan at sama ng loob. Kabanata 55. Ex-boyfriend. Jeming Tang. Nang makita ang taong ito, likas na tinawag ni Ting So ang pangalang ito. Ang pangalang iyon ay tunog na pamilyar. Sumimangot si Jendong. Makalipas ang ilang segundo, naalala niya na si Ting ay patuloy na tumatawag sa pangalang Jaming noong siya ay lasing sa gabing iyon. Kaya, ang taong ito ay dating kasintahan ni Ting na nagtaksil sa kanya. Ilang sandali, ang kapaligiran ay naging medyo awkward. Napansin ni Jendong na ang luha ay nagsisimula ng umagos sa mga mata ni Ting. Darling, bakit ka nakatayo dito? Sa sandaling ito, ang isang babae na nakasuot ng isang mahigpit na angkop na miniskirt at mabigat na ginawa na lumakad. Ang mga tampok ng babae ay medyo maislan, ngunit ang kanyang pampaganda ay masyadong mabigat, at sinamahan ng low-cut neckline na nakalantad sa kalahati ng kanyang dibdib, tumingin siya sa malayo sa sophisticado, sa halip na ibigay ang isang medyo vulgar na vibe, na kung saan ay isang pag-aaksaya ng kanyang magandang hitsura. Ang mabibigat na babae ay lumakad at direktang nakahok ang kanyang braso sa paligid ni Jeming, at ang matalik na kilos na ito ay sapat na upang maipahiwatig ang kanyang pagkakakilanlan. Tila siya ay may bahay ni Jeming Tang. Ting Su. Napansin ng mabigat na gawaing babae ang pagkakaroon ni Ting, at ang kanyang ekspresyon ay agad na nag-reflect. Hoy, ano ang mali sa iyo? Hindi mo ba sinabi na nakipag-break ka sa kanya? Bakit ka pa rin nakakasama sa kanya? Galit na hinawakan ng babaeng ito ang kamay ni Jeming at inalog ito ng masigla na pinag-uusapan sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi nagtanong tungkol sa sitwasyon at agad na sinimulan ang kanyang galit kay Jeming na nagpapahiwatig ng kanyang agresibong pagkatao. Bukod dito, siya ang nagnanakaw ng kasintahan ng ibang tao, isang ikatlong partido. Karaniwan, kahit na ang ikatlong partido ay matagumpay na kumukuha, makaramdam sila ng pagkakasala o napahiya kapag nakita nila ang orihinal na kasosyo. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng pagsisisi at sa halip ay nagalit, patuloy na nagtatanong sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng taong ito. Siya ay may tingsu, tulad ng isang mabuting batang babae, ngunit pinili niyang manloko sa ganitong uri ng tao. Siya ba ay nasa kinky stuff? Baby, mangyaring makinig sa aking paliwanag.
Wala akong anumang pag-agaw sa kanya. Ito ay isang hindi sinasadyang ugnay. Sinubukan ni Jieming na masiyahan ang mabibigat na gawaing babae at kahit na itinuro kay Jendong na nagsasabing, kita mo, ang taong ito ay kasama niya. Dapat siyang maging bagong kasintahan. Wala talaga akong ugnayan sa kanya. Hindi mo ako naiintindihan. Ang mabibigat na ginawang babae ay sumulyap kay Jendong at ang kanyang galit ay humupa ng kaunti. Nang makita ito, nagpatuloy si Jieming sa mga matamis na salita and coaxed the heavily made-up woman until she gradually smiled again. Ang dalawa sa kanila ay nagpakita ng kanilang pagmamahal ng walang pagpigil. Ano ang isang scumbag? Nakakakita ng dalawa sa kanila na napakamapagmahal, kahit na si Jendong ay hindi maiwasang sampain sa kanyang puso. Naisip niya, kahit na hindi nila pinansin ang pagiging isang pampublikong lugar, dapat nilang isaalang-alang ang damdamin ni Ting. Ang isang tao na nagtaksil sa kanyang pag-ibig at isang ikatlong partido na nagnanakaw ng kasintahan ng ibang tao ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa harap ng orihinal na kasosyo. Gaano sila kahihiyan? Sa sandaling ito, napansin ni Jendong na ang mga mata ni Ting ay napuno ng mga luha na nagpapasaya sa kanya. Oh, nakikita ko. Jieming, pamilyar ang iyong pangalan. Naaalala ko ngayon. Ikaw ang dating kasintahan na tinapon ng aking Ting, di ba? Sa sandaling ito, nagsalita si Jendong na parang may napagtanto na lang siya, at itinuro si Jieming. Sa sandaling siya ay nagsalita, ang atensyon ng parehong Jieming at ang kanyang kasintahan, na nagpapakita ng pagmamahal, pati na rin si Ting, lahat ay nakatuon sa kanya. Hoy, ano ang sinabi mo lang? Galit si Jieming at pinagalitan si Jendong. Nagpapanggap si Jendong na mukhang walang kasalanan at sinabing, ano? Nagkamali ba ako? Hindi ka ba nag-iisang kasintahan ni Ting? Ako ang dating kasintahan ni Ting, ngunit nagkamali ka. Hindi niya ako itinapon ko siya. Seryoso si Jieming na may itim na mukha. Tumanggaw si Jendong sa pag-unawa at tumayo mula sa kanyang upuan. Malumanay niyang tinapik ang balikat ni Jieming at sinabing, bro, alam kong hindi ka galang-galang na itapon ng isang batang babae, ngunit hindi ka maaaring magyabang tungkol dito, pwede ba? Bukod, nakakita ka ng isang bagong kasintahan ngayon. Ang nakaraan ay ang nakaraan. Si Ting ay mali upang itapon lang, ngunit ang mga tao ay lumipat at ang tubig ay dumadaloy. Matapos tapusin ang kanyang mga salita, si Jendong ay yumuko pa rin upang humingi ng tawad. Gayunpaman, ang busog na ito ay hindi lamang gumawa ng paggalang kay Jieming, ngunit nagalit din sa kanya na nais niyang matumbok ang isang tao. Ano ang ibig sabihin ni Jendong sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay itinapon at ang mga tao ay lumipat at dumadaloy ang tubig? Hindi ba niya sinasabi na mas mababa siya sa bansang ito, Bumpkin? Hoy, hindi mo ba sinabi na ikaw ang nagdala ng breakup sa kanya? Paano kanya itinapon? Ibig sabihin ba nito ay nakakakuha ako ng pangalawang kamay? Si Jieming ay hindi lamang ang nagagalit. Nagalit din ang mabibigat na babae. Sinabi ni Jendong na ito lamang upang magalit si Jieming at bigyan ng ginhawa si Ting. Hindi niya inaasahan na ang mabibigat na ginawang babae ay magagalit, ngunit ito ay isang karagdagang pakinabang. Bukod, siya ay malinaw na isang ikatlong partido na sinubukan na magnakaw ng kasintahan ng ibang tao. Dahil lamang sa taong ito ay itinapon ni Ting, naisip niya na pumili siya ng isang pangalawang kamay. Ang kanyang mga halaga ay talagang kakaiba. Babe, huwag makinig sa hanggal na tulala na ito. Ako ang nakipag-break sa kanya sa unang lugar. Hindi mo ba naalala ang gabing iyon ng ipangako ko sa iyo na babalik ako at ipaliwanag ang lahat sa kanya? Paano niya ako madam? Mabilis na ipinaliwanag ni Jieming, mukhang natatakot siya sa mabibigat na babaeng nagagalit. Sa puntong ito, naintindihan din ni Ting. Alam niya na si Jendong ay nakatayo para sa kanya, at napaluha. Ikaw ay maliit na brat, kung patuloy kang nagsasalita ng walang katuturan, naniniwala ka ba na talunin kita? Ang aking bata ay anak na babae ng pamilyang Chu, paano ko iiwan si Ting at nagsimulang makipag-date sa kanya para lamang sa kanyang pera? Paano ako tinapon ni Ting? Si Jieming ay nakakuha ng galit at galit habang siya ay nagsalita, at hindi sinasadyang pinalabas ang katotohanan sa kanyang puso. Sa sandaling ang mga salita ay wala sa kanyang bibig, natanto ni Jieming na nagkamali siya at mabilis na lumingon upang tumingin sa mabibigat na babae. Ngunit ang mga salitang sinasalita ay hindi maibabalik, at ang mabibigat na ginawang babae ay malinaw na narinig ang lahat. Ano? Ikaw ay walang puso na tao, kasama mo lang ako para sa pera. Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako para sa kung sino ako? Hindi totoo, baby, sinabi ko lang ito ng casually. Smack! Bago maipaliwanag ni Jieming, sinampal siya ng mabigat na gawaing babae sa buong mukha.
Bastos, huwag kang maghanap ulit sa akin. Matapos ihagis ang mga salitang ito, ang mabibigat na gawaing babae ay umalis nang hindi lumingon. Iniwan si Jieming na nakatayo doon, nagsisisi sa kanyang mga aksyon. Sa wakas ay nakahook up siya sa tulad ng isang mahusay na catch, lamang upang mawala siya tulad nito. Nagulat din si Jendong nang malaman na si Jieming ay nakasama lamang sa mabibigat na ginawang babae para sa pera. Kung siya ay pagkatapos ng pera, bakit hindi mahalin si Ting, na anak na babae ng isa sa apat na pangunahing pamilya? Hindi ba niya sinabi kay Jieming tungkol sa kanyang background noong sila ay nakikipag-date? Kabanata 56. Salungat, na-block ang pinto. Sa restaurant, maraming mga kumakain ang nakarinig ng pag-uusap ngayon, at itinuro nila at bumulong habang tinatakpan ang kanilang mga bibig, natatawa ng lihim kay Jieming. Ikaw ay maliit na brat, matagal na akong nagtrabaho, at malapit na akong maging manugang ng pamilyang Chu. Gaano ka manggahas na masira ang aking plano? Umuungol si Jieming, ang kanyang boses ay sumigaw sa buong restaurant. Malinaw na siya ay ganap na galit, at hindi niya pinansin kung paano siya nakita ng iba bilang isang pagtawa, tinitigan si Jendong na may malamig na mga mata na parang gusto niyang kainin siya ng buhay. Natagpuan ni Jendong na nakakatawa ito at sinabi, kung sasabihin ko sa iyo na ang isa na samaire sa iyong plano ay hindi ako, ngunit ang iyong sarili, maniniwala ka ba ito? Bagaman ang pamilyang Chu na iyon ay tila mayaman, na sa katimugang lungsod na ito ay maaaring ihambing sa apat na pangunahing pamilya sa mga tuntunin ng pamana. Dahil determinado si Jieming na magpakasal sa isang mayamang pamilya at maging isang miyembro ng pamilyang Su, ito ang mainam na pagpipilian. Ngunit dahil hindi niya kilala ang tunay na pagkakakilanlan ni Ting Su, pinabayaan niya ito at pinili ang mabibigat na babae. Ang pag-uugali na ito ay walang alinlangan na itinapon ang isang lingga ng lingga at pumili ng isang pakwan. Hindi ito isang pagmamalabas na sabihin na sinira niya ang kanyang sariling plano. Jieming, kahit na wala na tayo ngayon. Tumayo si Ting sa sandaling ito. Nagsalita siya ng walang kahinaan, puno ng kumpiyansa, at tila napagtanto niya ang mga tunay na kulay ni Jieming at ganap na lumitaw mula sa anino ng kanyang nawalang pag-ibig. Kahit na, sinira mo ang aking plano, at ngayon sinasabi mo na rin tayo. Bukod, ano ang napakabuti sa batang ito? Kahit na itinapon mo ako at nais mong makahanap ng ibang tao, huwag kang makahanap ng isang tao na nakakalungkot sa kanya, nakakahiya sa akin bilang iyong dating kasintahan. Itinapon ni Jieming ang lahat ng uri ng mga pang-iinsulto sa kanya nang walang lamang dahil lamang sa isang babae. Jieming, ikaw. Galit na si Ting na malapit na siyang magsalita, ngunit inabala siya ni Jendong ng isang alon ng kanyang kamay. Ngumiti siya kay Ting at pagkatapos ay lumingon kay Jieming at gaganapin ang 5 daliri, na nagsasabing, ano ang iniisip mong mas mahusay ka kaysa sa akin? Naniniwala ka ba na maaari kitang ibagsak sa isang kamay lamang? Tulad ng isang piyos, ang pangungusap ay nag-apoy kay Jieming, na napuno na ng galit. Bastos ka, papatayin kita. Sumigaw siya, hinawakan ng pang-steak na kutsilyo sa mesa at itinulak ito patungo kay Jendong. Mag-ingat ka, Jendong. Sumigaw si Ting sa takot. Akala niya si Jendong ay hihiway ng kutsilyo, ngunit sa halip, nabitawan niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Jieming at sinipa siya palayo. Bang! Si Jieming ay natamba sa isang kalapit na mesa, sinira ito. Ang mga customer na kumakain ay natakot sa laban. Napanood ng manager ngunit hindi nang ahas na makialam dahil narinig niya na binanggit ni Jieming ang pangkat ng Chu, na, kahit na hindi kasing lakas ng apat na pangunahing pamilya, ay maimpluwensyahan pa rin sa lungsod ng Nanzhou. Alam na ang mga taong ito ay nauugnay sa pangkat ng Chu, hindi nais ng manager na makisali. Jendong, okay ka lang ba? Tumakbo si Ting Su kay Jendong at nagtanong ng may pag-aalala. Ngumiti si Jendong at itinuro ang direksyon ni Jieming. Ayos lang ako. Siya ang may problema. Si Jieming ay natauhan na mula sa lupa. Gusto lang ni Jendong na magturo sa kanya ng isang aralin, kaya hindi siya gumamit ng maraming puwersa sa kanyang sipa. Kung hindi man, maaaring hindi na tumayo muli si Jieming. Ikaw maliit na punk, kung paano ka maglakas loob na labanan, ako. Si Jieming ay pumili ng isang upuan at malapit ng susugod muli, ngunit tumigil siya kaagad. Ang taong ito ay tila isang martial arts practitioner. Kahit nasusugod ako sa kanya lamang, ako ay nasa isang kawalan. Naisip ni Jieming sa kanyang sarili at dahan-daang pinakawalan ang kanyang clenched fist. Ikaw maliit na brat, kung mayroon kang guts, huwag kang umalis. Hayaan akong ipakita sa iyo kung ano ang magagawa ko. Tinuro niya si Jendong at pagkatapos ay tumakbo ng hindi lumingon. Ang manager ng tindahan ay huminga ng hininga nang matapos ang laban.
Hindi siya naglakas loob na banggitin ang kabayaran at mabilis na hiniling sa kawani na linisin ang lugar. Jendong, salamat sa ginawa mo ngayon. Namula si Tingso at nagpasalamat sa kanya. Ayos ka lang ba ngayon? Tanong ni Jendong. Ngumiti si Ting at tumango-tango. Salamat sa iyo, ang mga salita ni Jieming ay hindi lamang nagising sa babaeng iyon, ngunit ginaising din ako. Siya ay kasama lamang ng babaeng iyon para sa pera. Kapag kasama niya ako, hindi ito dahil sa pag-ibig. Nakita ni Jendong na siya ay ganap na naiiba mula sa dati. Wala na siya sa isang nalulumbay at self-deprecating state. Ngayon, ngumiti siya ng maganda at maliwanag, na siyang orihinal ng ngiti. Tama iyon. Sinabi ko sa iyo kanina na hindi ito ang iyong pagkawala kung niloloko ka niya. Ito ang kanyang pagkawala. Napakaganda mo, madaling makahanap ng isang tao na mas mahusay kaysa sa kanya. Si Jendong ay tunay na masaya para sa kanya ngayon na okay na siya. Nahihiya sa kanyang papuri, si Ting ay nadama ng isang maliit na nahihiya. Sa katunayan, nais niyang sabihin kay Jendong na nakilala na niya ang isang tao na mas mahusay, ngunit hindi pa niya alam. Matapos magatubiling sandali, hindi pa niya ito masabi. Ang isang dahilan ay medyo nahihiya siya, at ang isa pa ay natatakot siyang tanggihan. Sa pamamagitan ng paraan, umalis na tayo ng mabilis upang hindi na siya bumalik mamaya. Biglang naalala ni Ting at kinuha ang kanyang backpack upang umalis. Bakit tayo aalis? Nagsimula lang tayong kumain, at hindi pa ako busog. Sinabi ni Jendong. Hindi busog. Pumunta tayo sa ibang lugar upang kumain. Pretuhin kita. Alam ko ang pagkatao ni Jieming. Nahit mo lang siya, at hindi niya ito papayagan. Mas mahusay tayong umalis ng mabilis. Nagsalita si Ting sa isang tinukoy na ekspresyon, na may isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang batang babae na ito ay kawili-wili. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang nakakatakot na background, natatakot pa rin siya sa iba na nagdulot ng problema para sa kanya. Ngunit mula rito, makikita ng isang tao na si Ting ay may isang mahusay na pagkatao. Bagaman mayroon siyang isang malakas na background, hindi siya tulad ng mga nasira at mapagpanggap na mayamang batang babae. Sa halip, madali siyang pumunta at madaling makasama, tunay na isang bihirang mabuting batang babae. Hindi mo na ako tretuhin. Kumain lang tayo dito. Ito ay isang basura upang mag-order ng pagkain at hindi kainin ito, sabi ni Jendong na hindi sinasadya, kinuha ang bag ni Ting at tinulungan siyang umupo muli. Ngunit siya, sinimulang sabihin ni Ting. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kung alam niya kung ano ang mabuti para sa kanya, hindi siya babalik. Kung hindi, siya ang magiging problema. Sinabi ni Jendong, na tumatawag sa waiter na magdala ng mga bagong kagamitan at patuloy na tamasahin ang kanyang pagkain. Una nang nag-aalala si Ting, ngunit nakikita si Jendong na kumpiyansa, naramdaman niyang tiniyak. Ang dalawa sa kanila ay hindi umalis at nagpatuloy sa pakikipag-chat at kumain sa restoran. Bago magtagal, ang araw ay lumubog, at ang kalangitan ay unti-unting nagdilim. Matapos tapusin ang kanilang pagkain at inumin, sa wakas ay umalis sila sa restoran. Sa sandaling lumabas sila, nakakita sila ng isang pamilyar na figure, ito ay si Jieming Tang. Hindi nag-iisa si Jieming. Sinamahan siya ng isang dosenang o kaya burly men na may hawak na mga club. Nang makita ang sitwasyong ito, naintindihan ni Jendong kung ano ang nangyayari. Ang taong ito ay talagang nang-ahas na kumuha ng mga tao. Kabanata 57. Ang pagpapakita ng mga kasanayan sa isang tao. Ito ang bata, pigilan niyo siya. Sa sandaling napansin ni Jendong si Jieming, nakita din siya ng huli. Kaagad, isang pangkat ng mga tao ang sumugod at hinarang ang paraan ni Jendong. Jieming, huwag manggulo sa paligid. Ikaw ang nagsimula nito. Si Ting ay medyo matapang at mabilis na tumayo sa harap ni Jendong. Kaya ano? Ang batang ito ay tumama lang sa akin. Hindi ganoon kadaling bitawan. Umungol si Jieming, na itinuro si Jendong at lumingon sa ulo ng gang, pinsan, tinamaan niya ako ngayon. Kailangan mo akong tulungan. Ang pinuno ng ulo ng kalbo ay may malalim na peklat sa sulok ng kanyang mata, mukhang mabangis at menacing, hindi madaling makagulo. Kid, tinamaan mo ba ang pinsan ko? Ito ay si Jieming na nagsimula nito. Si Ting ay malapit nang magsalita para kay Jendong, ngunit nagambala sa kanya. Ngumiti siya kay Ting at pagkatapos ay lumakad, na nagsasabing, tinamaan ko siya, kaya ano? Medyo matapang ka, bata. Naglakas loob kang matumbok ang aking bobo na pinsan. Ang taong may kalbo na ulo ay sumisigaw at sinabing, huwag sabihin na hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Isa, bayaran ng aking pinsan na 10,000 para sa mga gastos sa medikal at kautaw sa kanya ng ilang beses upang humingi ng tawad.
Dalawa, masisira ko ang isa sa iyong mga binti. Pipili ka lang. Matapos ang pagsasalita ng kalbong ulo, ang grupo ng mga tagasunod sa likuran niya ay nakapaligid kay Jendong. Sa sandaling ito, si Jieming ay may isang smug smile sa kanyang mukha. Napag-usapan na niya ang kanyang pinsan kung paano maghiganti kay Jendong bago pumunta rito. Ang pagbabayad para sa herbal na gamot at ang paghingi ng tawad ay ang mga unang hakbang lamang. Kahit na ginawa ni Jendong ang tinanong nila, hindi lamang nila siya papayagan. Ikaw maliit na bastos, gaano mo ako hamanin? Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang magagawa ko. Sinabi ng kalbo na lalaki, na binigyan si Jendong ng dalawang pagpipilian. Bibigyan din kita ng dalawang pagpipilian. Alinman umalis ka rito sa iyong sarili, o paalisin kita dito, walang takot na sagot ni Jendong, tumango ang kanyang ulo at tumatawa. Bagaman tahimik na nagsalita si Jendong, ang kanyang mga salita ay sapat na upang ihinto ang malamig na pagtawa sa mga mukha ni Jieming at ang kanyang mga kaibigan, at ang kanilang mga ekspresyon ay mabilis na naging madilim. Ano ang sinabi mo, maliit na bastos? Pumikit ng lalaki na kalbo, na parang may misheard. Pinsan, huwag sayangin ang iyong oras sa pakikipag-usap sa kanya. Ang batang ito ay masyadong mapagmataas. Alagaan na natin siya. Hindi na ito matiis ni Jieming at itinaas ang kanyang kamao upang matumbok si Jendong. Hindi nais ni Jendong na makisali sa mga taong ito. Binigyan na niya sila ng isang pagkakataon, ngunit hindi nila ito pinahahalagahan. So broken bar, broken bar, broken bar, broken bar. Smack! Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, sinampal ni Jendong si Jieming sa mukha. Mapahamak ito. Gaano ka manggahas na sakta ng aking pinsan sa harap ko? Turuan ng batang ito ng isang aralin. Umungol ang kalbo, at ang kanyang pangkat ng mga kaibigan ay sumugod patungo kay Jendong. Ang mga taong ito ay isang pangkat lamang ng mga maliit na thugs, at hindi sila nagbabanta kay Jendong. Sinusugod niya ang karamihan at natamba silang lahat na may ilang mga suntok lamang. Nagkataon, tulad ng natapos ni Jendong ang mga thugs, isang lungsod ng patrol ang dumating. Walang gagalaw, itaas ang mga kamay sa iyong ulo at lumuhod. Huminto ang patrol car at isang uniporming babaeng guard ng lungsod ang nagmamadali gamit ang isang baton sa kamay. Maraming iba pang mga gwardya ng Mail City sa buong gear ay sumunod, ngunit mas mabagal sila kaysa sa babaeng bantay. City Guard Officer, ako. Anong opisyal? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ilagay ang kamay sa iyong ulo at lumuhod. Pinahamak ng babaeng bantay si Jendong bago siya makapagsalita. Siya ay talagang matigas at hinawakan ang kanyang baton patungo sa kanya na may isang kahangahangang paraan, na nagpapakita ng isang magiting at matapang na pag-uugali. Bilang isang pampublikong lingkod, si Jendong ay hindi naglakas loob na sumuwi at masunurin na nag-squad gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Nang makita siyang nag-squad, ibinaba ng babaeng bantay ang kanyang baton at napansin si Tingsu na nakatayo sa likuran niya. Anong ginagawa mo dito? Kasama ko siya, itinuro ni Ting si Jendong at sumagot. Sa sandaling ito, lumapit din ang mga gwardya ng lalaki. Kyuju, ano ang nangyayari? Isang bantay na lalaki ang lumakad at tinapik ang kanyang balikat, nagtanong. Si Kyuju, ang babaeng bantay, ay tumingin kay Jendong at iba pa na may kasuklam-suklam. What else could it be? A group of hooligans fighting. This is already the third case we've dealt with today. I'm telling you social scum, can't you cause less trouble? Do you not get tired of fighting all day? Ang huling pangungusap ay malinaw na nakadirekta kay Jendong. Marahil ay nakipag-ugnay siya sa napakaraming mga insidente ng pakikipaglaban at nasa masamang kalagayan, pakiramdam na labis na naiinis sa mga manggugulo na ito. Naramdaman ni Jendong na hindi siya nagkamali sa insidente ngayon, kumikilos lang siya sa pagtatanggol sa sarili. Ngunit ang tinawag na isang scumbag ng isang babae ay gumawa sa kanya ng isang maliit na hindi maligaya. Miss, hinihiling ko sa iyo na maunawaan ang sitwasyon bago ka magsalita. Sino ang scumbag dito? Ang mga taong ito ay dumating sa akin para sa problema, at ipinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Lumapit si Jendong. Ang pagtatanggol sa iyong sarili. Sa palagay ko ay mukhang mas katulad mo ang agresista, Kyuju sneered, na tumuturo kay Jieming at ang iba pa na nakahiga sa lupa. Malinaw, hindi siya naniniwala sa mga salita ni Jendong. Ngunit hindi ito nakakagulat, dahil si Jendong ay walang ipakita para sa kanyang sarili, habang si Jieming at ang iba pa ay binugbog at mukhang mga biktima. Mapahamak, ikaw ay masyadong ligaw, dahil lamang sa isang bantay sa lungsod, hindi mo kailangang maging makatwiran. Hoy! Sino ang tinatawag mong ligaw? Pinag-uusapan kita, sino ang gumawa sa iyo na akusahan ng isang inosenteng tao? Si Jendong ay hindi nasisiyahan at nagsimulang makipagtalo sa kanya.
Opisyal, hindi mo siya naiintindihan. Ang mga taong ito ang siyang nagdulot ng problema muna, hinailan ni Ting si Jendong at ipinaliwanag sa kanya. Bagaman nagagalit si Kyujo dahil may saksi na magsalita para kay Jendong, kailangan niyang pigilan ang kanyang pag-uugali at tinanong si Jieming at ang iba pa. Sa kabutihang palad, sila ay matapat at kooperatiba, at mayroon ding pagsubaybay sa footage sa pasukan ng restoran. Matapos ang ilang pagsisiyasat, alam ng mga gwardya ng lungsod ang katotohanan ng bagay na ito. Napanood namin ang footage ng pagsubaybay sa restoran, at sa katunayan ang mga taong ito na nagdulot ng problema. Hahawakan namin sila, at wala ka ng kinalaman dito. Matapos mag-imbestiga, same time na sinabi ng pinuno ng mga gwardya ng lungsod na kay Jendong na maaari silang umalis. Nang marinig ito, maligaya na tumango si Ting at nagpasalamat sa kapitan. Si Jendong, sa kabilang banda, ay tumingin ng matindi sa babaeng bantay sa lungsod, kay Kyujo, na sumulyap sa kanya, narinig mo ba iyon? Kumikilos ako sa pagtatanggol sa sarili. Sa susunod na hawakan mo ang isang kaso, mangyaring tiyaking at alamin mo ang katotohanan bago magsalita, upang hindi mali na akusahan ang mga inosenteng tao. Ikaw. Galit na galit si Kyujo kaya gusto niyang sumabog, ngunit ang isang kasamahan ay mabilis na humakbang upang pigilan siya. Natatakot si Ting na magdulot ng mas maraming problema sa pamamagitan ng pananatili, kaya mabilis niyang hinayla si Jendong. Sa panunood ng pag-alis ng figure ni Jendong, pinadyak ni Kyujo ang kanyang mga paa sa galit, bastos, mas mahusay na hindi ka mahulog sa aking mga kamay, kung hindi man, ipapakita ko sa iyo kung paano nakikipag-usap sa iyo ang batang babae na ito. Kabanata 58. Matandang tao. Matapos ang laban ay isang maliit na yugto lamang, naghiwalay sina Jendong at Ting matapos umalis sa restoran. Pag-uwi niya, nakalipas na ng alas 8 ng gabi. Ang unang bagay na nais niyang gawin ay ang pumunta at hanapin si Chingshan at coax siya. Gayunpaman, nang makarating siya sa ikalawang palapag, nalaman niya na sarado ang pintuan ng kanyang silid. Natulog ba siya? Nag-atubili si Jendong sa pintuan ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay sumuko. Huli na ito, at kung natutulog talaga siya, ang paggising sa kanya ay gagawa lamang sa kanya. Naisip niya sa kanyang sarili na siya ay coax sa kanya bukas sa halip. Sa isip nito, bumaba si Jendong upang makakuha ng inumin ng tubig at maghanda upang magpahinga sa kanyang sariling silid. Whoosh! Tulad ng paglalakad niya sa sala, isang unan ang biglang lumipad papunta sa kanya. Sa kabutihang palad, si Jendong ay mabilis na kumilos at madaling naiwasan ang unan. Pagkatapos ay nakita niya si Qingying na nakasisilaw sa kanya na may isang nagagalit na ekspresyon. Little Miss, nananatili ka ba sa huli para lang paglaruan ako? Si Jendong ay ngumiti ng wryly. Naisip niya kung nasaktan niya ito sa anumang paraan, bakit pa ang magiging batang babae na ito ay nais niyang kainin siya ng buhay. Hoy! Scumbag! Inaway mo ba ang aking kapatid? Sumulong si Qingying at tinanong si Jendong. Si Jendong ay unang natigilan, pagkatapos ay sinabi, hindi, sino ang nagsabi sa iyo? Ang aking asawa at ako ay may isang mahusay na relasyon. Sinusubukan mo pa ring makipagtalo sa akin. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata. Ang mga mata ng aking kapatid ay pula nang bumalik siya ngayon, malinaw na siya ay umiiyak. Qingying pouted sa galit. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag sa isang maikling panahon, at hindi ko maipaliwanag ito sa iyo. Anyway, ang iyong kapatid na babae ay may tinapos na mga bagay, sabi ni Jendong. Natulala si Jendong. Naisip niya sa kanyang sarili, ang intuition ba ng babaeng ito ay talagang tumpak. Wala akong sinabi, ngunit naintindihan agad ni Qingying kung ano ang nangyayari. Oh, nakikita ko. Niloloko mo ba ang aking kapatid na babae kasama ang ibang mga batang babae sa likuran niya? You scumbag, Jendong. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Sinabi ni Qingying, tumatakbo at kinuyam ang kanyang mga kamao upang matumbok siya. Si Jendong ay walang magawa. Wala siyang ginawa na mali sa sinuman, ngunit dahil lumabas siya kasama si Tingsu, si Chingshan ay may ilang hindi pagkakaunawaan. Sila ay mga ordinaryong kaibigan lamang. Okay, tigilan mo ako. Mayroon kang maling ideya. Wala akong ginawa na mali sa iyong kapatid. Hinawakan ni Jendong ang braso ni Qingying upang pigilan siya. Kung wala kang ginawa na mali sa aking kapatid na babae, bakit siya umiiyak? Sinabi ko sa iyo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Walang mali sa anumang bagay. Nalilito si Jendong at naramdaman na ang kanyang ulo ay malapit ng sumabog. Nakakakita siya ng seryoso na nagsasalita, si Qingying ay tila naniniwala sa kanya ng kaunti, talagang wala kang ginawa na mali sa kanya. Siyempre wala, nanunumpa ako sa aking budi. Okay,
Maniniwala ako sa iyo sa oras na ito, ngunit mas mahusay mong tandaan na huwag gumawa ng anumang mali sa aking kapatid. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikinalulungkot mo ito. Sinadya ni Qingying na ipinakita ang kanyang maliit na kamao na parang nagbabanta kay Jendong. Gayunpaman, dahil sa siya ay isang cute na batang babae, ang kanyang mga aksyon ay hindi nakakatakot sa lahat, ngunit sa halip ay hindi inaasahan na kaibig-ibig. Tumanggaw-tango si Jendong at ngumiti, oo, naiintindihan ko, Miss Shen. Pagod na ako ngayon at kailangan kong matulog. Paalam. Gamit iyon, tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang silid. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkuha ng ilang mga hakbang lamang, tumawag si Qingying sa kanya mula sa likuran, maghintay ng sandali. Ano ito, Miss Shen? Si Jendong ay natigil. Kapag siya ay isang mersenaryo, maaari siyang pumasok at wala sa mga kampo ng kaaway, pumatay ng 5 at lumabas na hindi nasaktan. Ngunit nakaharap kay Qingying, naramdaman niyang medyo nasobrahan. Ang aming paaralan ay nagsisimula sa ilang araw, at kailangan kong pumunta doon upang magparehistro. Kailangan mong ihatid ako doon sa araw na iyon. Ipinaalam ko sa iyo ng maaga. Hindi rin sinubukan ni Qingying na talakayin ito, at nagsalita sa isang nag-uutos na tono. Nagsisimula ka na sa paaralan, bakit hindi ka lang makukuha ng driver doon? Bakit kailangan kong pumunta? Tanong ni Jendong. Pagkatapos kong magsimula sa pag-aaral, kailangan kong manirahan sa campus. Pagdating ko doon, kailangan kong harapin ang mga isyo tulad ng tirahan. Kailangan ko ng isang magulang na samahan ako. Ang aking kapatid na babae ay abala sa buong araw, at ang aking ina ay kailangang samahan ang aking ama sa ospital. Sino pa ang mahahanap ko bukod sa iyo? Kahit papaano ikaw ang aking bayaw, hindi ka ba maaaring magpakita ng kaunti pang pag-aalaga sa akin? Sinabi ni Qingying, na binigyan siya ng isang malaking roll ng mata. Si Jendong ay hindi nagsasalita. Naisip niya sa kanyang sarili, mayroon ka pa ring nerve na tawagan akong bayaw kapag pinagsamantalahan mo ako buong araw. Bakit hindi mo ako tinawag na bayaw noon? Siyempre, nagreklamo lamang siya tungkol dito sa kanyang puso. Kung siya ay nang-ahas na sabihin ito ng malakas, malamang na hindi siya makatulog ng mapayapa ngayong gabi. Ang maliit na brat na ito ay hindi dapat maging trifled. Okay, naiintindihan ko. Maaari ba akong umalis at magpahinga ngayon? Tanong ni Jendong. Sige, ngunit tandaan na dalhin ako sa ospital sa araw pagkatapos bukas. Huwag kalimutan. Pinapaalalahanan siya ni Qingying. Matapos ang iba't ibang mga pangako at katiyakan, si Jendong ay sa wakas ay umalis. Lumipas ang gabi ng walang karagdagang pag-uusap. Kinaumagahan, sa sandaling nagising si Jendong, nagpunta siya upang hanapin si Qingshan. Pinlano niyang kalimutan siya sa umaga at pumunta sa kumpanya na maligaya na magkasama, ngunit nalaman niya na umalis na siya ng maaga. Mula kay Qingying, nalaman niya na si Qingshan ay napunta sa kumpanya ng umaga. Mas gugustuhin niyang pumunta sa kumpanya ng mag-isa kaysa maghintay para sa kanya. Tila nagagalit talaga ang asawa niya. Ang pag-iisip na ginawa ni Jendong ay biglang kinakabahan. Matapos ang isang simpleng paglilinis, dumiretso siya sa kumpanya. Ginoong Ye, may naghahanap as iyo ngayon. Nang makarating siya sa kumpanya, dumating ang receptionist upang magulat. Hinahanap ako. Sino? Tanong ni Jendong. Ang tao ay hindi nag-iwan ng isang pangalan. Iniwan niya lang ito at hiniling na ibigay ito sa iyo. Ang receptionist ay nagbigay sa kanya ng isang sobra. Ang sobra ay medyo katangi-tangi, na may lacquer sa mga gilid, at nadama ito ng texture kapag naantig. Kinuha ni Jendong ang sobra at diretso itong binuksan. Sa loob, mayroong isang paanyaya at isang sulat. Ang mga kilalang salita sa paanyaya ay agad na nahuli ang pansin ni Jendong, Martial Arts Tournament. Nagulat si Jendong at agad na naisip ang isang bagay. Ang taong nagpadala ng sobra na ito ay dapat si Qingye, ang nagbayad ng 30 milyon para kay Hangbo sa pavilion ng Qingmo. Ipinangako ni Jendong na lumahok siya sa martial arts tournament sa pagtatapos ng buwan. Sa oras na iyon, pumayag siyang lumahok sa paligsahan upang makakuha ng pera. Hindi pa niya ito sineseryoso, at bukod sa, matagal na niyang nakalimutan. Ngayon na nakita niya ang paanyaya, naalala niya na mayroong ganoong bagay. Ipinakilala ng sulat ng paanyaya na ang martial arts tournament ay gaganapin sa isang linggo, sa isang underground boxing gym sa lungsod ng Nanzhou. Bilang karagdagan, ang liham ay nakalista din ng ilang mga patakaran at pagpapakilala tungkol sa paligsahan. Habang nagbabrowse siya sa iba't ibang mga patakaran, biglang tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha ni Jendong ang kanyang telepono at sinulyapan ang tumatawag na ID sa screen, nanlaki ang kanyang mga mata sa sorpresa.
Lolo. Kabanata 59. Ang mga tagubilin ng matanda. Ang tunay na pagkakakilanlan ng matandang lalaki ay medyo misteryoso. Nang magtrabaho si Jendong bilang isang mersenaryo sa sinaunang Yuan Empire, ang matandang lalaki ang pinakamataas na figure ng autoridad sa samahan ng mersenaryo na kanyang pag-aari. Habang si Jendong ay gumugol ng mas maraming oras sa samahan kaysa sa Southern Province City dahil sa pagtakas ng kanyang pagkabata, ang matanda ay hindi lamang ang kanyang pinuno, kundi pati na rin ang kanyang Panginoon na nagturo sa kanya ng mga kasanayan, at isa sa mga pinakamalapit na tao sa kanya sa mundong ito. Nang siya ay nabilanggo ni Jihwa at ang kanyang anak, ang numero ng telepono na ibinigay niya kay Chingshan para sa tulong na talagang kabilang sa matanda. Ang matandang lalaki ay may mahusay na kakayahan, at si Jendong lamang ang nakakaalam ng isang maliit na bahagi sa kanya. Sa katunayan, kahit na si Ting Su ay hindi napunta sa piyansa sa kanya, hanggat tinawagan ni Jendong ang matanda, ang bagay ay maaaring maayos. Gayunpaman, si Jendong ay may isang bahagyang espesyal na paraan ng pagsasama sa matandang lalaki. Sa pangkalahatan, hindi niya guguluhin ang matanda, at ang matandang lalaki ay hindi makikipag-ugnay sa kanya maliban kung kinakailangan. Sa makatuwid, nang makita niya ang tawag ng matandang lalaki, medyo nagulat si Jendong. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang tanggapan at ikinulong ang pintuan bago sinagoy ang tawag. Ikaw ay maliit na brat, ano ang ginagawa mo? Bakit matagal kang sumagot sa aking tawag? Sa sandaling konektado ang tawag, sinimula ng matandang lalaki. Malakas ang tinig na parang naramdaman ng isang loudspeaker, nasasaktan ang mga eardrums ni Jendong. Nasa labas lang ako. Bumalik lang ako sa silid. Sa tuwing tumawag ka, maaari mo rin akong masira o lektura ako. Mayroon din akong mukha, kaya kailangan kong maghanap ng isang lugar na walang sino mang sumagot sa iyong tawag. Nagreklamo si Jendong. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya nais na makipag-ugnay sa matanda. Mahigpit na pagsasalita, hindi sa ayaw niya, ngunit hindi siya naglakas loob. Sa tuwing tumawag ang matandang lalaki, masisira niya siya ng walang katapusang, at hindi makikipagtalo sa kanya si Jendong. Siya ang nag-iisang tao sa mundong ito na si Jendong ay hindi matalo o makipagtalo. Hoy, maliit na brat. Matagal ka na ngayon, at sa palagay mo ay mahirap kang magreklamo sa akin. Naririnig ang reklamo ni Jendong, agad siyang pinagalitan ng matandang lalaki. Ah! Ang bibig ni Jendong ay twitched, at ilang mga itim na linya ang lumitaw sa kanyang noo. Nakikita. Nabanggit lang niya ito, at naisip ng matanda na siya ay nakakakuha ng napakalaking para sa kanyang mga britches. Sa kabutihang palad, wala siyang sinabi na masyadong seryoso, kung hindi man, hindi ba lumipad ang matandang lalaki sa telepono upang talunin siya. Hindi ako maglakas loob. Sa harap mo, hindi ako maglakas loob na pag-usapan ang tungkol sa katigasan o magreklamo tungkol sa sinuman. Bamantong hininga si Jendong at sinabi. Mayroon kang maliit na brat ay may ilang budi. Kung hindi ito para sa akin, mamatay ka ng 800 taon na ang nakalilipas. Naisip mo na ba kung sino ang nagligtas sa iyo? Naisip mo na ba kung sino ang nagturo sa iyo ng lahat ng alam mo? Manggahas ka na hamanin ako, maliit na brat na 800 taon na bata pa. Sa kabilang dulo ng telepono, ang matanda ay nagsalita sa isang mataas na tono. Narito tayo muli. Si Jendong ay mukhang walang pag-asa. Ito ay palaging ganito. Tuwing sinabi niya ang isang bagay na hindi gusto ng matandang lalaki, tatanggapin niya ang isang tono na iminungkahi na nagsikap siya upang mapalaki siya. Well, ano ang magagawa niya? Ang matandang lalaki ay kapwa niya mentor at ang kanyang ama. Hayaan siyang makipag-usap. Oo, oo, oo. Ikaw ang pinakadakila, okay. Bakit mo ako tinawag? Tanong ni Jendong. Ikaw ay maliit na brat, anong uri ng tono iyon? Kaya hindi kita matawag para lamang suriin ka. Matagal ka nang lumayo sa samahan, at hindi mo rin alam kung paano tumawag at magpakita ng ilang pag-aalala sa akin. Mayroon ka bang budi? Ang matandang lalaki ay nagrereklamo muli, sabi ng tagapagsalaysay. Bagaman sinabi niya na walang mali, alam ni Jendong na kung tumawag ang matandang lalaki, hindi lamang ito maaaring pag-alitan siya. Hindi siya nag-abala na tumugon at naghintay na magsalita ang matandang lalaki. Sige, wala akong oras upang mag-aksaya sa iyo. Mayroon kang kailangan gawin para sa akin, sabi ng matandang lalaki. Tulad ng inaasahan. Ano ito? Tanong ni Jendong. May isang kompetisyon sa martial arts na tinatawag na Wudaohui sa Nanzhou City kamakailan. Alamin ang tungkol dito at mag-sign up upang lumahok. Sa iyong mga kasanayan, ang pagpanalo ng kampyonato ay hindi dapat maging isang problema, ngunit kailangan ko lamang na makapasok sa top 10, paliwanag ng matandang lalaki.
Nang marinig ito, hindi na kalmado si Jendong, isa pang Wu Daowei. Ang matandang lalaki sa kabilang dulo ng telepono ay nagulat nang marinig ang kanyang bulalas, ano? Narinig mo na ba ang tungkol sa kompetisyon na ito? Higit pa sa narinig tungkol dito, nakatanggap ako ng isang paanyaya, sabi ni Jendong. Well, mas mahusay iyon. Tandaan na lumahok sa oras at tiyaking makapasok ka sa nangungunang 10. Pinaalalahanan ng matanda si Jendong na dapat siyang makapasok sa nangungunang 10 kahit na ano. Medyo nagulat si Jendong nang marinig ito. Bagaman ang matandang lalaki ay pinuno ng samahan, siya ay karaniwang isang tao lamang at hindi na kailangang kasangkot sa anumang mga gawain sa loob ng samahan. May mga tao sa ilalim niya upang alagaan ang lahat. Bakit personal na tinawagan siya ng matandang lalaki na lumahok sa kompetisyon ng martial arts na ito? Ano ang kompetisyon para sa kanya at bakit inilakip ng matandang lalaki ang labis na kahalagahan dito? Matandang tao, ano ang kompetisyon na ito at bakit kailangan kong makapasok sa nangungunang 10? Tanong ni Jendong, nakakagulat. Medyo komplikado ito dito, at hindi ko maipaliwanag ng malinaw para sa ngayon. Gawin mo lang ang sinasabi ko, at kapag nakapasok ka sa top 10, mauunawaan mo ang lahat. Hindi pa ipinaliwanag ng matandang lalaki. Wala pang mga katanungan si Jendong dahil alam niya ang pagkatao ng matanda. Kung may mga bagay na hindi niya sinabi, kahit gaano pa siya tinanong, hindi siya makakakuha ng sagot. Dahil sinabi ng matanda na malalaman niya pagkatapos ng kompetisyon, hindi na kailangang magmadali sa oras na ito. Naiintindihan ko. Mayroon bang ibang nais mong sabihin sa akin? Tanong ni Jendong. Ano, sinusubukan mo bang i-hang up ang telepono? Ikaw maliit na brat, sa wakas ay nakipag-ugnay ako sa iyo, at tinatrato mo ako ng ganito. Nagretort ang matandang lalaki. Hindi mapigilan ni Jendong ngunit ngumiti ng mapait. Ang matandang ito ay talagang mahusay sa pag-akusahan sa kanya. Nagreklamo siya ng kaunti, pagkatapos ay sinabi na ang kanyang mga pakpak ay malakas, at tinanong kung may iba pa na sabihin sa kanya, at pagkatapos ay sinabi na hindi niya gusto siya. Sapat na, kahit gaano kalakas ang isang tao, kapag sila ay matanda, magiging tulad sila ng isang ordinaryong matanda o babae. Gaano ako manggahas na hindi ako nagustuhan. Nasa trabaho ako ngayon, at may iba akong dapat gawin. Si Jendong ay ngumiti ng mapait. Okay, maliit ka ng brat, huwag mo akong biguan. Kilala kita. The old man won't bother you anymore. Take care of yourself. And if you encounter anything you can't solve, just give me a call. That's it. Pagkatapos magsalita, ang matandang lalaki ay hindi naghintay para sa kanyang tugon at inihang ang telepono. Naririnig ang tunog ng beep mula sa telepono, naramdaman ni Jendong na medyo hindi maipaliwanag na malungkot. Bagaman pinaglaruan siya ng matandang lalaki sa tuwing tumawag siya, alam ni Jendong na walang nag-aalaga sa kanya kaysa sa matandang lalaki. Kabanata 60. Nakalulugod na kababaihan. Matapos tapusin ang tawag sa telepono, nagpunta si Jendong sa tanggapan ng chairman. Knock knock knock. Malumanay siyang kumatok sa pintuan, at ang tinig ni Chingshan ay nagmula sa loob, halika. Itinulak ni Jendong ang bukas ng pinto at lumakad na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Hoy hey! Good morning, mahal kong asawa. Ginoong Ye, oras ng pagtatrabaho ngayon. Mangyaring bigyang pansin ang aming hierarchical na relasyon at huwag mo akong tawagan na ganyan. Binigyan siya ni Chingshan ng isang malamig na hitsura at sinabi sa isang hindi kasiya siyang tono. Halatang galit pa rin siya. Tila kailangan kong gamitin ang aking kagandahan upang manalo siya, naisip ni Jendong sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng isang mas mainit na ngiti, lumakad siya patungo sa desk ni Chingshan. Asawa, huwag kang magalit. Hindi mo ako naiintindihan. Walang nangyayari sa pagitan ko at ni Tingting. Oh, pagtawag sa kanya na Tingting na. Malapit ka ba sa kanya? Ang ngiti ni Chingshan ay halo-halong may paninibugho at panganib. Hindi kami malapit, talagang hindi. Seryoso si Jendong. Hindi malapit. Handa ba siyang mawala ng milyon-milyong dolyar upang mapiansahan ka sa kulungan? Tanong ni Chingshan. Well, si Jendong ay medyo hindi nagsasalita. Siya ay naghanda ng maraming matamis na pag-uusap bago pumunta rito, ngunit ngayon ang kanyang isip ay blanko at wala siyang maiisip na sasabihin. Asawa, huwag magalit, walang magawa si Jendong. Naglakad siya hanggang kay Chingshan at inalog ang kanyang braso mula sa pagtabi. Sa oras ng trabaho, bitawan mo ako kung may nakakakita sa amin. Hindi ko nahahayaan maliban kung hindi ka nagalit. Patuloy kitang hahawakan ng ganito. Hindi alintana ang sinabi ni Chingshan, patuloy na hinawakan ni Jendong ang kanyang braso.
Kahit na si Chingshan ay may isang naiinis na ekspresyon sa kanyang mukha, talagang masaya siya sa loob. Dahil kapag ang isang tao ay handang huwag pansinin ang kanyang sariling mukha upang mapalugod, nangangahulugan ito na may hawak kang isang napakahalagang posisyon sa kanyang puso, di ba? Okay, okay, hindi na ako galit. Let go. Sa huli, sa ilalim ng koksing ni Jendong, si Chingshan sa wakas ay inalis. Talaga. Haha, asawa ko, ikaw ang pinakamaganda, banayad, at pangunawa sa mundo. Ang aking asawa ay kamangha-manghang. Sinimulan ni Jendong ang lahat ng uri ng pagsuyo. Si Chingshan ay nakaramdam ng isang nag-aatubili na ekspresyon, ngunit sa loob, siya ay nakagagalak na may kagalakan. To be honest, hindi na ako nagagalit ng matagal na ang nakalipas. Gusto ko lang makita kung ano ang magiging saloobin mo. Itinaas ni Chingshan ang kanyang ulo at sinabi sa isang mapagmataas na tono. Kaya nangangahulugan ba ito na naniniwala ka na walang nangyayari sa pagitan ko at si Tingsu? Tanong ni Jendong. Hindi ko ito pinagdududahan. Alam ko na ikaw at ang batang pamilya ng So ay walang nangyayari, ngunit dahil lamang sa wala kang anumang damdamin para sa kanya ay hindi nangangahulugang wala siyang anumang para sa iyo. Handa siyang gumastos ng milyon-milyon upang piyansahan ka, na malinaw na nagpapakita na interesado siya sa iyo. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagpapasaya sa akin. Ipinaliwanag ni Chingshan na may isang pout. Sa wakas ay naintindihan ni Jendong, tila na nagsaselos kay Ting. Naisip niya na maaaring magkaroon ng ilang damdamin si Ting, ngunit hindi siya sigurado. Ngayon na narinig niya ang sinabi ni Chingshan, tila ito ay marahil totoo. Mapahamak na alindog. Okay, huwag nating pag-usapan ang mga hindi maligayang bagay na ito. Hayaan akong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Hinaplos ni Chingshan ang kanyang mukha ng pagbibiro at naging seryoso, ang ating pangkat ng Shen ay nakakuha ng isang piraso ng lupain sa silangan ng lungsod para sa pagbuo ng isang hotel. Ngayon ay may problema sa bagay na ito, at kailangan kong tumulong kang makitungo dito sa ibang pagkakataon. Ano ang problema? Tanong ni Xiu Jendong. Ito ay dahil kay Hangbo. Siya ang may pananagutan sa bagay na ito sa orihinal na ito. Nakipag-usap siya sa may-ari ng lupa para sa isang presyo ng 2 milyon, ngunit ang taong ito ay walang pag-iingat at sinimulan ang proyekto nang hindi nilagdaan ang kontrata. Ngayon ang orihinal na may-ari ng lupain ay naglalaro ng mga maruming trick. Iginiit niya na magdagdag ng 1 pang milyon sa presyo ng pagbili. Kung hindi tayo magbabayad, magiging sanhi siya ng problema sa site ng konstruksyon. Ngayon ay ang ika-4 na oras. Ipinaliwanag ni Chingshan na may nakasimangot at isang buntong hininga. Matapos makinig, si Jendong ay halos nauunawaan na ito ay pangangikil. Dahil sa kawalang ingat ni Hangbo sa hindi pag-sign ng kontrata ng mas maaga, mula sa isang legal na pananaw, ang karapatan na ginagamit ng lupa ay kabilang pa rin sa orihinal na may-ari. Sa makatuwid, kahit na ang pangkat ng Shen ay mag-ulat sa pulisya, walang silbi kapag ang ibang partido ay nagdala ng mga tao upang magdulot ng problema. Sinasamantala ng iba pang partido ang loophole ng hindi pag-sign ng kontrata ng mas maaga upang mangalap ng pera. Siyempre, ang pangkat ng Shen ay hindi dapat magbayad ng perang ito, ngunit sa kabilang banda, ang karapatan sa paggamit ng lupa ay kabilang pa rin sa ibang partido. Maaari silang magdulot ng problema kung nais nila, at nagsimula na ang proyekto. Araw-araw ng pagkaantala ay isang pagkawala, na kung saan ay talagang sakit ng ulo. Naiintindihan ko ngayon, huwag mag-alala asawa ko, alam ko kung ano ang gagawin. Tinapik ni Jendong ang kanyang dibdib at may kumpiyansa na ipinangako. Naririnig ang kanyang tono, nahulaan ni Chingshan kung ano ang iniisip niyang gawin at igulong ang kanyang mga mata sa pagkabagot. Wala kang alam, hindi kita hiniling na lumaban ka. Kung hindi lumalaban, paano natin malulutas ito? Tanong ni Jendong. Hindi niya ito nagustuhan ang karahasan, ngunit ang ibang partido ay natagpuan ang isang loophole sa batas at opisyal na paraan ay hindi malulutas ang problema. Bukod sa paggamit ng mga kamao, ano pa ang magagawa nila? Ang ibig kong sabihin ay para sa iyo na pumunta bilang kinatawan ng kumpanya at makipag-ayos sa orihinal na may-ari ng lupa, subukang bawasan ang kanilang mga kahilingan hanggat maaari. Sinabi ni Chingshan. Ano? Ibig mong sabihin kailangan nating bigyan ng mas maraming pera ang scoundrel? Tanong ni Jendong. Kung hindi man, ano pa ang magagawa natin? Araw-araw ang paghinto ng site ng konstruksyon ay isang pagkawala, hindi natin kayang antalahin ang proyekto. Isaalang-alang ito na isang aralin na natutunan, mabawasan lamang ang mga pagkalugi. Narinig ko ang orihinal na may-ari ng lupa ay isang gangster, kaya huwag maging sanhi ng anumang problema sa kanya. Masigasig na nagbabala si Chingshan.
Bagaman kinasusuklaman din ni Jendong ang mga walang kahihiyang mga scoundrels na tulad nila, dahil nagsalita si Cheng Shen, wala siyang sinabi. Ang pagpapatakbo ng isang kumpanya at paggawa ng negosyo ay hindi kailanman makinis na paglalayag, palaging may iba't ibang mga hadlang. Hindi nagtagal, lumabas si Jendong sa kumpanya at minaneho ang kotse ng CEO na si Cheng Shen ng direkta sa site ng konstruksyon. Sa oras na ito, 2 pangkat ng mga tao ang natipon sa site ng konstruksyon. Ang isang panig ay nagsusuot ng mga harnesses ng kaligtasan at pantay na damit, malinaw na ang mga manggagawa sa site ng konstruksyon. Ang kabilang panig ay isang pangkat ng mga thugs na may hawak na mga stick, mukhang mabangis at menacing. Sa sandaling ito, ang magkabilang panig ay nasa isang kalawakan, na parang malapit na silang maglaban sa anumang sandali. O Team Tiger, mayroon ka bang sapat na problema? Naayos na namin ang pera para sa pagkuha ng lupa sa iyong pangkat ng Shen. Ano ang tama na kailangan mong gumawa ng problema dito? Sa palagay mo ba ay madaling mapang-api ang aming pangkat ng Shen? Huwag makipag-usap ng walang katuturan. Hindi namin naayos ang lahat noon. Anyway, gusto ko ng dagdag na 1 milyon ngayon. Kung maaari kang makabuo nito, maaari nating pag-usapan ang anumang bagay. Kung hindi mo magagawa, huwag mong isipin ang pagsisimula ng konstruksyon. Ang mga pinuno ng 2 pangkat ay nagtalo sa harap ng kani-kanilang mga koponan, at mula sa kanilang pag-uusap, maririnig ang kanilang pagkakakilanlan.